tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Huwebes, February 22, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Inakusahan ng religious leader na si Apollo Quiboloy, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at asawa nitong si First Lady Liza Araneta Marcos na nakipagsabwatan sa Amerika para siya ay makuha o kahit mapatay dito sa bansa. Ayon pa kay Quiboloy, may impormasyon din umano siya na may $2 million na patong sa kanyang ulo. Narito ang report ni Dante Amento. Sa opisyal na pahayag ng religious leader na si Apollo Quiboloy na inilabas kahapon, sinabi nitong anumang oras o mano ay maaaring pasukin ang kanilang mga compound ng Federal Bureau of Investigation o FBI at Central Intelligence Agency o CIA ng United States Government para siya ay dukutin at maaari siyang patayin. Ayon kay Quiboloy, nakipagsabuatan sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos para siya ay ibigay sa Amerika. Anya, mayroon din siyang natanggap na impormasyon na hindi na extradition kundi rendition ang gagawin para siya ay makuha ng US government. Ang rendition, ang ibig sabihin po, anumang oras pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. So, nandun po sa dalawang yun, kidnapping or assassination. Ang inaalala pa niya nito, nakasama rin sa impormasyong nakarating sa kanya na tataniman sila ng illegal na droga at maging pampasabog bilang ebidensya laban sa kanila. Ako ay binigay na ninyo sa kamay ng mga Amerikano at gagawin nilang gusto lang gawin sa akin sa aking sariling bansa. Ang aking 11 compounds, araw-gabi, sinosurveillan ng drone. Hindi po kami makatulog, hindi kami mapakali. Dagdag pa nito, matagal na umanong minomonitor o under surveillance ang kanilang mga compound. Mayroon na rin daw $2 milyong o 100 million pesos na nakapatong sa kanyang ulo para siya ay makuha. At ang reliable sources dumating sa akin, ang ulo ko po ngayon may patong na $2 million or 100 million pesos ang ipinatong sa ulo ko. Baka yan ay madagdagan pa kung may maunang makapatay sa akin. Samantala, nang kuna ng reaksyon si Pangulong Marcos Jr. hinggil sa mga pahayag ni Quiboloy, walang binigay na sagot ang presidente. President, any reaction mo kay Quiboloy? Mr. President, any reaction mo kay Quiboloy? Si Quiboloy ay wanted sa Amerika dahil sa iba't ibang kaso tulad ng conspiracy to engage in sex trafficking of children at iba pa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bureau of Investigation o FBI ang balitang may $2 million na bounty ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Group na si Apollo Quiboloy at ang kanyang dalawang kasamahan na kasalukuyang hinahanap sa Estados Unidos dahil sa iba't ibang mga kaso. Ayon sa ahensya, hindi umano sila aware sa anumang patong sa ulo ni Quiboloy at ang kanyang dalawang kasamahan na sina Teresita Dandan at Helen Panilag. Si Quiboloy ay nahaharap sa 43 kaso ng iba't ibang mga alegasyon sa US at paulit-ulit na humiling ang kanyang mga abogado ng mga extension upang pag-aralan ang mga kaso na isinampa ng Department of Justice ng US laban sa kontrobersyal na leader ng relihiyon. Ipaaresto na ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quiboloy kapag hindi pa rin ito dumalo sa investigasyon ng Senado. Nanindigan naman ang religious leader na hindi ito haharap sa Senado at muli ring hinamon ang senadora na sa korte na lamang magsampa ng kaso. Narito ang report ni Herlene Delgado. Binababalaan ko sila, no? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya.
Ito ang direktang babala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy sakaling hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking. Inilabas na rin ang kopya ng bagong sabpina laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Ayon kay Senator Hontiveros, ipapadala pa rin ang sabpina sa address ni Kibuloy sa Davao at sakaling no-show pa rin ito sa investigasyon ng Senado, ipapasight in contempt anya ng senadora ang religious leader at kalaunay ipapaaresto. Sakaling hindi pa rin tumugon si Kibuloy sa sabpina, posible anyang humingi na ng tulong ang komite ni Senator Hontiveros sa pambansang pulisya para ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Itinanggi naman ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang audio statement, tinawag nitong huwad ang mga testigo at ang mismong investigasyon ng Senado. Muli rin nitong hinamon si Senator Hontiveros na maghain ng kaso laban sa kanya. Ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, hinahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan, ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. As to yung may patong siya sa ulo, come on, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na mahigit isang dekada na umanong sangkot sa human rights abuses si Kibuloy, kabilang na ang umano'y pangahasa sa mga menor de edad. Muli rin itong ipinunto na kasama si Kibuloy sa FBI's Most Wanted list ng Estados Unidos. Kumpiyansaan niya ang US Embassy na mananagot sa batas si Kibuloy. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inuligsa ng Makabayan Black lawmakers ang religious leader na si Apollo Kibuloy sa mga naging pahayag nito at hinikayat na harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, hindi totoo na maraming babae ang pinag-aagawan siya, kundi hinahabol siya upang papanagutin sa mga alegasyon ng sex trafficking at iba pang pang-aabuso. Mula sa House of Representatives, ang detalye ay hatid ni Rosalie Goz live. Rosalie, may mga biktima na ba ng umano'y pang-aabuso itong si Kibuloy na lumapit sa Makabayan Black? Aga, tinanong natin ito kina Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, House Assistant Minority Leader, kung may mga biktima ng umano'y pang-aabuso ng religious leader na si Apollo Kibuloy na lumapit sa kanila upang humingi ng tulong at makapagsampa ng kaso. Subalit ayon sa mambabatas, may mga kaso nang naihain, subalit dismiss ng Department of Justice o DOJ. Aminado ang mambabatas na natakot ang mga biktima na magsalita kung walang proteksyon, kaya hinihikayat niya ang mga biktima ng mga pang-aabuso na lumabas at magsalita, lalo na't may mga nagsalita na rin kaugnay nito sa Estados Unidos. Nasa ilalim ng United States Federal Bureau of Investigation Wanted List si Kibuloy dahil sa umano'y partisipasyon nito sa labor trafficking scheme, samantalang may mga reklamo rin ito kinakaharap sa California, USA dahil sa umano'y conspiracy sa sex trafficking at bulk cash smuggling. Tinuligsa naman ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga naging pahayag ni Kibuloy na hinahabol umano siya ng kababaihan dahil sa kanyang kayamanan. Kay Kibuloy, huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. Harapin mo yung accountability mo, Pastor Kibuloy, with due respect, no? Huwag kang masyadong feelingero na hinahabol ka ng mga kababaihan at pinagmamalaki mo yung kayamanan, di ba? So, yun po. Most wanted FBI. ng FBI ito.
Sa huli, pinayuhan ng mambabatas si Kibuloy na maghain ng reklamo sa korte kung sa tingin nito ay mayroong mga pagbabanta sa kanyang buhay. Parehong nagpadala ng sabina ang Senado at Kamara kay Kibuloy dahil sa mga alegasyon ng pang-aabuso laban sa religious leader, gayon din sa akusasyon ng paglabag ng prangkisa ng SMNI kung saan ito ang honorary chairperson. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Umaapela ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na bawiin na ang temporary protection order na iginawad nito sa dalawang environmental activists na sina Jonila Castro at Jed Tamano. Base sa mosyon na inihain ng OSG, sinabi nito na nakapipigil ang temporary protection order upang maipatupad ang warrant of arrest laban sa dalawang aktivista. Kinwestiyon rin ang pagkaka-issue ng writ of amparo at writ of habeas data kina Castro at Tamano na nakakapigil sa Court of Appeals para litisin ang mga ebidensya laban sa dalawa na kinasuhan ng grave oral defamation. Kahapon, nakapaglagak na ng piyansa sina Tamano at Castro para sa pansamantala nilang kalayaan, habang nakatakda naman ang arraignment at pre-trial sa kanilang kaso sa March 15. Sa kabila ng mga isyong ipinupukol sa ilang programa ng Department of Social Welfare and Development, nanguna ito sa satisfaction survey ng Okta Research Group sa mga government agency. Nakakuha ang DSWD ng 86% satisfaction rating. Kasama rin sa top 5 ang Commission on Higher Education, Department of Education, Department of Health, at Department of Public Works and Highways. Isinagawa ng survey noong December 10 to 14, 2023. Yeah!